Alright, so daanan natin yung mga lubak para makita nyo yung plane ng suspension. Update lang guys sa panggilid natin. Itong NCY CVT set pa rin yung nakakabit dito kay ADV. Ito yung pulley set na may Teflon coating. And mukhang legit to. Talagang hindi nadudumihan. Yan guys, parang bago pa rin. I-flash ko na rin pala dito yung mga packaging para makita nyo yung part number kung gusto nyo ng pang ADV 160. And 14 grams naman na NCY flyball ang gamit natin dito. Naka NCY clutch housing na rin tayo. Tapos racing clutch naman yung nasa loob nito. And ito guys yung main event, yung racing torque drive. May dalawang modes na yan. May racing mode tsaka may touring mode. And pinakita ko rin pala doon sa previous video natin. Yung sa modes nito, pag yung sa straight gap, yun yung racing mode. Yung sa curved gap naman yung touring mode. And may mga nag-comment na baligtad daw yun. Pero hindi, galing mismo sa NCY yun. Flash ko na lang dito sa screen. And doon sa mga previous na setup natin, hindi ko talaga matanggal yung pagpag eh. Although minor lang naman, pero meron lagi eh. Pero dito sa NCY setup natin, tingnan nyo yung galaw ng belt. Yan guys, napaka-smooth ng takbo no. Yan, tingnan yung malapitan. Talaga yata kasi may pagpag. Kung naka-aftermarket pulley ka, tapos yung torque drive mo eh stock. Sa setup kasi natin ngayon, match na tong torque drive natin dito sa pulley. Tara, ikot-ikot muna tayo. Tingnan nyo kung gaano kaganda tumakbo to. Let's go! 3, 2, 1, go! Ikot-ikot lang tayo guys. Mula kasi nung kinabit ko tong NCY natin na CVT set, parang ibang motor na tundal ako eh. Dapat nga ang gagawin ko ngayon, ililipat ko muna dun sa sa curve gap yung torque drive. Kumbaga ito touring mode muna natin. Pero sabi ko tsaka na. Sobrang nag-enjoy pa ako dito sa sport mode. Eh, may mga nagsasabi rin na medyo galit na galit daw yung makina ng ADV ngayon. Actually hindi naman, tamang-tama lang. Panoorin nyo yung mga video ko na naka-JVT pa ako na 14 grams tapos 1200 RPM na center spring. Yun ang maangil talaga. Ito for me ngayon tamang-tama lang. Pakinggan nyo guys. Pero pagas lang muna tayo kasi 1 bar na lang tayo. Pwede Gcash boss? Alright, 540 pesos, 6 liters. Busog na ulit sa ADV. And binuksan ko pala kanina yung panggilid natin. 1 week na rin mula nung kinabit natin. And walang kadumi-dumi. Check natin lagi from time to time kung dumudumi. Ang CVT naman kasi hindi may iwasang hindi madumihan yan. Since pinapasok ng alikabok yan. Ganda ng takbo guys. No hype ha. Sa dami na nasubukan natin na panggilid, talagang dito sa NCY pinakamalaki yung ngiti ko. Pero don't get me wrong ha, maganda naman lahat ng nagamit natin. Kumbaga satisfied naman ako doon sa JVT nung nag-Daytona tayo. Siguro hindi ko lang gusto sa sa JVT yung reliability. Kasi nga diba, nabanggit ko na naman before, yung JVT ko na center spring, ang bilis lumambot. Tapos yung slider piece nun, ang bilis ding lumuwag. Parang wala pa yata 2 linggo, lumuwag na yung yung slider piece ng JVT pulley. So ang ginawa ko, bumili ako ng bagong slider piece. Pagkabit ko ng bagong slider piece, isang ride pa lang, gumagalaw na ulit. So ganun yata talaga yun. Check din natin next time tong sa NCY kung lumuluwag yung slider piece. Hindi ko na kasi binaklas yung yung pulley kanina. Pero pag nilipat natin sa touring mode yung torque drive, yun silipin natin yung pulley. So going back lang pala doon sa yung sa torque drive, kasi nga may mga nag-comment din na baligtad daw yung curved gap, yun daw yung sport mode o yung mas aggressive yung acceleration o arangkada. Tapos yung straight gap daw, yun yung touring o pang chill ride. So hindi ko pala nabanggit na nung kinuha ko tong NCY CVT set natin, miniting ko rin yung mga taga NCY mismo.
So galing mismo sa NCY yung information na yun, na yung straight gap yun yung racing tapos yung curve gap yun naman yung touring, yung mas chill ride lang, hindi ganun ka-aggressive yung acceleration, mas tipid sa gas. Eh syempre sa NCY ako maniniwala product nila to eh. Saka doon sa mga ibang nag-comment na yun nga, baligtad daw, hindi naman din yata NCY torque rev ang gamit nila. So baka sa torque rev nyo ganun, pero sa NCY ito talaga yung straight gap, yung sporty aggressive ride, yung curve gap, yung touring or chill ride. Sarap ng takbuhan ito. So kung naririnig nyo naman sa video yung motor, hindi naman maangil eh, no? Hindi naman galit na galit yung makina. Pero again, narinig ko na yung sinasabi nyo na yun. Napansin ko yun nung nag-JVT ako, straight JVT. Tapos naka 1,200 RPM, torsion controller, 14 grams sa bola. Grabe. Ang ano nun, ang hiyaw. Parang galit na galit yung makina. Dito medyo nag-iba ng konti yung tunog. Pero hindi ko masabing hindi ko masabing galit na galit yung makina. And shoutout nga pala sa Parak para dito sa Moto Jersey natin. Talaga namang napakaangas. Hesoyam. Ay, nakalimutan ko palang i-reset yung ano natin, yung fuel consumption, para ma-check din natin kung gaano ba kalakas or katipid sa gas tong NCY setup natin. Grabe yung acceleration nito. So i-reset natin ngayon. Ayan, 0 na. So sakto, bagong full tank tayo. Tingnan natin yung magiging ano natin, fuel consumption dito sa NCY CVT set. Grabing take off, no? And hindi ko naman na-expect na kasing tipid to ng stock. Nung all stock pa tayo, nasa 37 kilometers per liter. Kasi nga mainly city riding lang tayo eh. Tapos nung nag-umpisa ko nang galawin yung CVT, naglaro na sa 30 to 32 kilometers per liter yung fuel consumption. Pag ganito ang CVT setup mo, dapat upgraded na rin yung brakes mo. Ramdam mo yung dagdag power eh. Sabi ko nga, diba, goal ko lang naman makuha yung takbo ng NMAX TechMax na naka-sport mode. Pero feeling ko mas lamang na tayo dun eh. Pero again, susubukan ko pa rin naman yung touring mode nito. Kasi kung hindi naman nalalayo yung takbo, tapos mas tipid sa gas yun, pwede rin. Dito kasi sa sport mode talagang uwiwili kang pumiga eh. Tabi muna tayo dito guys. Quick vlogging lang pala. Kasi hanggang June 30 na lang yung 25% discount natin dito sa Ayochi BX. Sayang naman yung matitipid nyo doon sa mga interesado ha. So meron na yung rear camera, may front camera, yan, may TPMS na rin. So kita mo at all times yung tire pressure mo. Yan, meron na rin yung radar. Ayun, may blind spot detection. Yan, maganda dito, kung gusto nyo mag-navigation, hindi nyo na kailangan maglabas ng phone. Mas malaki pa yung screen nyo. So pwedeng Waze, Google Maps, may Apple CarPlay na yan, Android Auto. So sa panahon ngayon, dapat talaga may ganito kayo sa motor. Yan yung blind spot detection. And continuous loop recording na tong harap and likod na camera nito. And sa panahon ngayon, napaka-importante nun. Kasi di ba nga, pag nasangkot sa aksidente ang motor, matik iniisip na kagad ng lahat, kamote yung rider. What if hindi naman yung rider may kasalanan? Kaya mabuti nang meron tayong proof ng rides natin lagi. Kaya guys, sa mga interesado dito, gamitin nyo lang yung discount code ko, NewbieRides25, hanggang end of June pa yun, 25% discount. Tsaka pansin ko guys, napaka-smooth ng takbo. Ayun, kahit low speed lang. Ayun, tapos pag bigla mong i-accelerate, gradual yung acceleration eh. Kumbaga linear yung angat ng power. Siguro kaya ganun kasi nakaano lang naman tayo eh. 1,200 RPM na center spring, 1,000 RPM na clutch spring. Actually may 1,500 din tayo na clutch spring. So nakatabi lang in case gusto ko magtono. Pero nababasa ko kasi masyado na aggressive yun. Pag sa stop and go traffic, baka medyo jerky na daw. Ganda rin ng natin, ng suspension natin. Daan natin dito. Seryoso.
ibang level yung Pro Fender. Siguro dahil din kasi nakatono talaga sa bigat ko. Kung baga yung preload, yung rider sag, depende sa weight ko na 80 kilograms. Tapos yung compression and rebound, ganoon naka-adjust din. Kasi para sa akin medyo malambot yung yung stock na suspension. Ewan ko, iba-iba rin yun, depende sa bigat ng rider yun. Yung mga nagsasabi medyo matigas daw yung stock na suspension. Depende kung siguro kung talagang sobrang gaan mo, talagang matigas yung effect ng suspension. Hindi naman tayo sobrang bigat, 80 kilograms. Tama lang. Pero dito may tamang-tamang tamang-tama na yung tigas, yung pagka-stiff ng suspension. Kaya very stable tong motor. Pero at the same time, tamang-tama rin yung timpla ng compression tsaka yung rebound. Kaya hindi matagtag. So guys, segue lang pala ako. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, baka naman pa-click na lang ng subscribe button below and pa-like and share the video. So sa mga mahilig magtono ng panggilid, marami tayong videos dito. Simula nung first time natin nagbukas ng CVT. And again, lagi rin tayo natatanong kung ano tong side mirror na gamit natin. Ito yung EAGT E519. Tama-tama lang yung laki, laki ng kita mo sa likod. Fully adjustable, pwede mong taas baba to. Pwede mo rin habaan yung arm. Pwede mo rin kabitan ng camera mount. Lagay ko na lang yung link dito sa video. Tapos kung trip mo, tapos may stock, check out mo na kagad. Kasi talagang laging out of stock to. Seryoso. So dun sa mga naka-stock CVT pa rin, pero nagbabalak ng mag-upgrade ng panggilid, pero hindi pa rin makadecide. Nako, since pinapanood mo tong video, baka sign na to. Ganyan din ako dati. Ako kasi stock is good. Totoo namang stock is good. Kaso nga lang, upgraded panggilid is way better. Pero seryoso, kung gusto mo naman ng yung fuel consumption, talagang tipid sa gas, wala ka namang pakialam sa takbo, sa arangkada, stay stock ka na lang. Pero kung gusto mo yung tipong mapapangiti ka sa arangkada, sa acceleration, tas wala ka masyadong pakialam sa gas consumption, umpisahan mo na mag-upgrade, magtono ng panggilid. Ako kasi ginalaw ko lang yung panggilid nito ni ADV nung nag 2 years to So 2 taon tayong stock talaga. Kasi after kong galawin kalikutin yung panggilid, parang na-refresh yung pagkagusto ko dito kay ADV. Kasi tuwing nagbabago yung takbo, parang may bago kang motor Kasi kung matagal na stock yung yung takbo ng ADV mo, ako medyo nabore ako after 2 years. Parang nabawasan yung excitement tuwing gagamitin mo. Pero mula nag-umpisa ako magtono ng panggilid, yun, sobrang excited ko na ulit lagi tuwing gagamitin to sa ADV. Pero kung ako yung tatanungin nyo kung ano yung mga dapat yung unahin na upgrade sa motor nyo, sa akin unang-una talaga yung gulong. Kaya bago pa lang to sa ADV, nagpalit na kagad ako ng Pirelli. Yung iba kasi di ba parang hinihintay pang mapudpud muna yung gulong bago sila mag-upgrade. Kasi ang take ko dun, ba't mo pa i-delay yung safety mo? Kaya mas mahal mo rin mabibenta yung stock na gulong kung hindi pa masyadong gamit. So after ng gulong, for me yung suspension. Kaya nung nagpalit ako ng Pro Fender, nung naramdaman ko kung gaano kalayo yung yung performance, yung comfort, talagang mapapatanong ka na lang ba't ngayon ka lang nagpalit? Or kadalasan kasi may mga riders naghahanap ng nung budget meal. Ako doon sa dalawang yun, doon sa sa gulong tsaka sa suspension. Actually pati sa brake, although stock brake pa ako ngayon, pero yun yung mga upgrades na hindi ko titipirin. Hindi ako magbabudget meal dun. Napaganda pa nga na Pro Fender yung kinabit natin. Kasi 4-way yung adjustability. Ma-adjust mo yung compression, ma-adjust mo yung preload, ma-adjust mo yung rebound, pati yung ride height ma-adjust mo. Kahit doon sa mga mas mahal na suspension dito sa Pro Fender, hindi naman yata 4-way yung adjustability. Kasi sabi ko nga, napaka-importanteng matono yung suspension mo based sa bigat mo. Kahit gaano pa kaganda yung suspension na yan, kung hindi naman nakatono sa body weight mo, wala rin. And dito sa Pro Fender, napakadali mag-adjust. Pihit-pihit ka lang ng knob. So kung solo rider ka lang, pwedeng meron kang settings mas malambot. Pag meron kang OBR o kung meron kang mas mabigat na dala, pwede mong tigasan yung settings. Tara guys, lubak test pala tayo ngayon. Pero this time, kunan natin tong shocks. Ayan, mukhang okay na yung ganyang angle, no? Tara, testingin natin to. Alright, so daanan natin yung mga lubak para makita nyo yung play ng suspension. Pero tayo guys, very comfortable. Nilagay ko lang yung camera mount dun sa sa passenger foot peg. Sana hindi masyado maalog. Ito
Ito, grabe yung lubak dito guys, tingnan natin. Ayun, all goods. Yun naman guys ang galaw ng suspension pag hindi lubak. So yan, observe nyo na rin. Alright, so sana nakatulong yung video na yun sa mga nagpaplanong bumili ng Pro Fender. Pero again guys, sobrang solid to, hindi kayo magsisisi. So guys, dito na muna patuloy yung video. Maraming salamat sa mga sumama sa quick ride natin today. Kita kayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi, always ride safe. Peace out.